Kaugnay pa rin ang pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Humingi po tayo ng update mula mismo kay Earl Tobias. Nagbabalik live mula sa Batasang Pambansa. Earl, anong inaasahan nating mangyayari dyan sa sesyon ng Kamara ngayong araw? Greg, mga kasama, ngayon pa lang, ilang oras, no? Mga 2 oras bago pa yung sesyon ng plenaryo. Sobrang abala na rito. Kanina lang, galing tayo dito sa may People Center sa loob ng Batasang Pambansa kung saan nagaganap yung misa bago yung sesyon ng plenaryo. Doon nakita natin na halos yung mga umattend ay mga religious leaders na mayroong pitch na nakasuot, no? O nakalagay sa kanilang mga damit. Pahiwatig daw yon na itong misa na ginaganap ngayon dito sa loob ng Batasang Pambansa at yung mga tao na dumalo doon ay suportado itong impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Greg, pagdating dun sa tanong mo kanina, ano yung inaasahan natin sa plenaryo ng Kamara ngayong araw? Sabi ni Chairperson na Jinky Luistro at ng kanyang mga kasamahan sa Justice Committee, no, ay magkakaroon muna ng sponsorship speech. Itong si Congressman at Chairperson ng Justice Committee na si Representative Luistro. Diyan, ire-report niya yung nakita ng komite dito sa kanilang ilang clarificatory hearings na ginanap sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang laman niyan, katulad ng alam na rin siguro ng buong bansa ngayon, ay yung articles of impeachment, yung 4 po na articles of impeachment o mga aligasyon na nakitaan ng probable cause laban kay VP Sara Duterte. Greg, hindi katulad nung nakaraang taon kung saan fast track yung nangyaring pagdaan, no, ng impeachment complaint kung saan binasa lang sa plenaryo tapos naghalal ng mga prosecutors at nung mismong hapon ay dinala rin noong nakaraang taon sa Senado yung impeachment complaints laban kay VP Sara. Ngayon ang inaasahan natin ay mahabang debate dahil kinumpirma na ng ilang mga membro ng Justice Committee na may mangyayaring deliberasyon, interpellation pagkatapos ipresenta ni Chairperson Jinky Luistro yung kanilang committee report at doon pa lang mangyayari, Greg, pagtapos na makapagsalita lahat, mangyayari ang botohan at papagbigyan din ng pagkakataon na ipaliwanag ng mga kongresista yung kanilang naging boto, Greg. Pero Earl, although mamaya pa naman magkakaalaman talaga at this early ba, meron na kayong hawak na mga numero ng sinasabing posibleng papabor dyan sa impeachment case laban kay VP Sara? Greg, tama ka dyan, no? Ilang linggo pa nga lang bago yung tuluyang botohan ngayong Lunes, May 11, tumaas na o nakuha natin yung consensus ng mga kongresista. Nagsimula tayo doon sa ina-add natin mula sa 55 na bumoto ng unanimous, 56 na lang yung kailangan nila para kuhanin yung 106 or more or less ganung bilang dahil yung 106, yan lang naman yung required para lumusot dito sa Kamara yung impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at umangat ng Senado. Pero ngayong umaga, Greg, no, may nakuha tayong bagong numero, 230 na mga kongresista na raw yung handang back-upan yung articles of impeachment laban kay VP Sara mamaya sa botohan. Nagsimula tayo noong nakaraang linggo, ang pinakamataas natin na nakuha ay 180, naging 215, nawala na raw atrasan, sabi mismo ni Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon. Pero ngayong araw, may mga ilang source na tayo na nagsabi na 230 na mga kongresista po ay handa ng suportahan at pabor na maitransmit sa Senado itong impeachment case laban kay VP Sara Duterte, Greg. So it seems yung number talaga yung mamaya pa makikita officially. Pero Earl, just to clarify, para na rin sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay, ano nga ulit ang inaasang mangyayari after nitong formal voting? Greg, tama ka dyan. Mabuti at naitanong mo. No? Yung final count, mamaya pa talaga natin malalaman yan sa botohan ng plenaryo. Dahil nga, nasabi natin na meron pang debate. So, hindi natin alam kung paano makaka-apekto yung debate na yon, yung interpellation, yung final count, kung ano yung kahihinatnan mismo, punta ba sa Senado o mapupurnada. Mamaya natin lahat yan malalaman, oras na magsimula na yung botohan. At doon naman sa tanong mo na ano yung aasahan natin, kung sakasakali po na talagang lumusot dito sa plenaryo ng Kamara, yung impeachment case laban kay VP Sara Duterte, target po ng mga kongresista o ng buong Kamara na i-transmit sa Senado yan ngayong araw, ngayong gabi, kung meron pang oras. Dahil nasabi nga natin na mukhang magkakaroon ng mahabang debate, pero yun ang initial na target, Greg, at mga kasama. No? Ngayong araw, pag natapos yung botohan, babasahin agad yan ng House Secretary General para maitransmit sa Senado. Kung babalikan natin yung nakaraang taon, huling sesyon na yon, Greg, ng Kongreso, pero mismong si Secretary General Reginald Velasco
ay bumiyahe po mula dito sa Batasang Pambansa papuntang Senado at ilang minuto lang ay nandun na sa Senado yung pagkakapal-kapal na articles of impeachment last year. Ngayon, siguro kung yun ang pagbabasihan natin, yan ang isa sa mga nakikita nating posibilidad mamaya. Kung hindi naman ngayong araw mai-transmit, na sinabi na ni Chairperson Chua na ngayong linggo, definitely, ay agad nilang ibibigay yung kopya ng articles of impeachment sa Senado. Pero bukod dyan, Greg, meron din ulit tayong inaabangan na paghahalal naman ng mga bagong prosecutors. Kung matatandaan niyo po nung nakaraang taon, 11 man ang naging prosecution team. Ito po yung mga public prosecutors na binubuo ng mga kongresista na magpepresenta ng kaso laban kay VP Sara Duterte. Halos lahat ng mga prosecutors noong nakaraang taon, yan din yung mga inaasahan nating pangalan na mapabilang sa prosecution team ng House of Representatives laban kay VP Sara Duterte. Greg.